Nako, atin ang kausapin si former Senate President Tito Soto dahil mamaya lilipad na to, di na ito makakausap. Tito Sen, magandang morning. Si Katunying po ito, wala po si Ka Jerry. Good morning, Katunying. Tunying, good morning at magandang umaga po sa inyo lahat at yung mga tagapakinig, tagapanood. Opo, mabilisan lang po, no? Kasi ang pinag-uusapan ngayon may kinalaman dun sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Una, ano po bilang kayo po ay dati po matagal na naging Senate President at kakabisado niyo po ang rules. Ano po ba dapat na maging treatment ng Senado dun po sa articles of impeachment na ipinasa sa kanila sa harap po nung mga pahayag ng iba na sabi ng Constitution dapat immediately mag-convene ng Senado bilang impeachment court? Oo. Dapat yun hindi pinagtatalunan. Hindi walang tatalunan doon sapagkat malinaw yung ibig sabihin ng forthwith. Opo. Ang ibig sabihin ng Constitution doon, agad. Bakit agad? Kasi ang impeachable officer, inaabala mo pag in-impeach mo Diba? Hindi siya makakapagtrabaho. Kailangan malaman ka agad, guilty ba siya o hindi? Aalisin ba natin siya o hindi? Isa yun. Pangalawa, kaya nga once a year lang ang nakalagay sa konstitusyon ng impeachment Dahil inaabala mo nga yun Kung hindi, yung presidente, abalayan mo, buwan-buwan, pinapailan mo na impeachment. Diba? Pwedeng ganun Kaya nga ganun yun. So in other words, kailangan yan agad tawagan yun. Ngayon, ako sa akin, ang concern ko hindi yun Ang concern ko, alin doon na susundin nilang batas, rule. Dahil may dalawang conflicting rules yung sa Senado. Ano po yun? Isang rule yung rule of procedure on impeachment trials na pinasa ng Senado yun, na ginagamit namin. Na sinasabi kasi nun shall continue session until final judgment be rendered. Ang ibig sabihin nun, hindi titigil yung impeachment court. Once you convene it, tuloy-tuloy yun hanggang matapos yung impeachment. Ngayon naman, nakalagay naman to sa rules of the Senate itself. All matters and proceedings shall terminate upon expiration of one Congress. Ang ibig sabihin niya, katulad yan, pagdating ng June 13, wala nang pwedeng pag-usapan at patayin mo lahat ng ang trabaho. Pero ang tanong nga doon alin doon ang dapat nasunod? Kasi ang impeachment body, ang Senado, pag naging impeachment body, hindi siya legislative body. Yun. Kayo po ba alin dapat sundin doon? Tinanong niyo kayo ba kung kayo masusunod, ano ba dapat sundin doon? Ako kung ano katawan ko ngayon, susundin ko. Ang ibig ko sabihin, kung ako yung impeachment body ngayon, ay tutuloy ko yan. Impeachment body ako tatapusin ko yan. Kahit na break. Kahit adjourn CND Kasi ang sinasabi ni Senate President Chis Escudero ngayon, legally hindi daw maaaring gawin ng Senado ang pagko-convene at pagtatrabaho bilang impeachment court habang naka-break. Pero kayo, para sa inyo, hindi ganon. Hindi, habang naka-break, maaaring hindi nila pwedeng itawag. Pero dapat itinawag nila nung na dumating sa kanila yung last day nila yung last day dapat at the very least ay kinonvene nila or finorward yung impeachment sa Committee on Rules. Ang Committee on Rules dapat maglabas ng ruling kasi ang problema hindi naman sila pwedeng dahil tinawag na nila yung break, hindi na nila pwedeng tawagin ngayon kagad yung impeachment body sapagkat kasama nila dun yung yung Congress kahit tumawag ng Senate, wala yung Congress, kailangan mag-special session ng Presidente para ma-take up nila. In other words, sa ngayon, hindi na nga talaga. Pero siguro, mangyayari, June 2, kailangan mag-convene na agad sila sa impeachment body. Kung mag-convene as impeachment body sa June 2, tapos ay hindi matapos hanggang June 30, bago na magiging komposisyon ng Senado noon sa susunod na Congress, baka nga may matalo ng mga impeachment prosecutors kung sakali. Paano yun? Opo.
Yan, debatable yan, ano? Pero depende sa opinion mo. Ako, ito naman ang opinion ko. Opo. Yung Sandigan Bayan, division yan, di ba? Tatlo. Opo. Nagkasakit yung isa namatay. Ibig sabihin, yung kaso, hindi mo na itutuloy. Itutuloy mo, papalitan mo lang yung dalawa. Tama, Di tama ba? po yan. Opo. Therefore, yung 12 senator na naiwan doon, merong balibagong 12, hindi ibig sabihin nun hindi naman na pwede. Di ba? Yun, opinion ko yan. So ngayon, merong ibang magsasabi na, hindi, natapos na John CNDA yan, without day yan Kailangan yan na panibago na yan. Yan ang sasabihin ng iba, di ba? Dalhin nila sa Korte Suprema. Magandang point yan, ha? Magandang point yan, Tito Sen, ha? Dahil sa ngayon, ang binabanggit na ni SP Cheese, after SONA na daw, Opinion niya yun. Kaya nga forthwith siguro dahil nga ayaw nating abalahin yung impeachable officer sa trabaho niya Hindi ba? Opo. Pwede rin ganun na mangyari. Kaya ito matagal-tagal yan. Tuloy pa yan. Siguro para makaiwas na rin sa mga legal questions, kung katulad ng binanggit nyo, kung umpisahan nila ng June 2 tapos hindi tapos hindi naman nila ma-resolve, meaning walang desisyon na napaka-imposible na matapos nila ng one month yon. Kaya siguro playing safe na lang si Senator Cheese na kaysa mag-umpisa tayo tapos hindi naman natin matatapos, umpisahan na lang natin na matatapos natin. Tama. Siguro, yun ang pananaw niya. Kaya ayaw niyang umpisahan. Yun na lang. Yung parang wala na sigurong issue sa Supreme Court. Kasi yun yung tinatawag na justiciable issue Yes, pagka nag-umpisa na. Pwedeng dalhin sa Supreme Court agad yung usapin na yan Tama po. Tingin nyo ba, itong kampanya na to, kayo na nag-umpisa na ng kampanya, gaano ka laking epekto ito sa pagdidesisyon ng mga tao, itong whether you are pro or against the impeachment of VP Sara? Kung tingin ko, wala Ganon? Wala, tingin ko wala Kasi ikaw kandidato ka, lalo na kung kandidato ka sa Senado, magbibigay ka ng opinion ngayon habang kumakandidato ka. Kailangan dyan impartial ka. Tama. Hindi na kita iboboto agad. Hindi ba? So yung mga kandidato na especially yung kandidatong senador, dapat hindi sumasagot sa isyong may kinalaman sa merits ng kaso, no? Sa merits ng kaso, hindi dapat. Pero dapat, on the issue of impeachment, pwede sila sumagot. Without naming a particular official. Diba? Kung yung opinion nila doon, diba? Maganda rin, malaman natin opinion nila kung naiintindihan nila yung pinapasokan nilang trabaho. Diba? Maganda rin yun. Pero, ibig sabihin, pagdating doon sa merits, tama ka, hindi dapat. Dapat impartial ka Isa na lang, Tito Sen, kasi naman kung bakit nung naka-standby ka na dyan, ang tinatalakay ko itong nakatingalang waiting shed sa Quezon City. Sa Commonwealth, hindi nyo pa siguro nakikita to no? Di ba? Baka hindi nyo naman nakikita pa. Meron akong dinidiscuss na mamahaling waiting shed. Yan, pinapakita namin sa... pondo ng DOTR pala to Pero ang gumagawa, Quezon City Engineering. Sino nagpagawa? DOTR. Kaya lang walang magagawa Quezon City government doon kundi DOTR yan. Alam mo nung araw, meron nung acting mayor ako meron akong pinasarang masayahan. Sabi nila, paano mo alisin niya? Alisan ko na mayor's permit. Di ba? Sarado. Abay, kinabukasan, bukas may permit ng DOTR Permit ng DOTR? Oo, nangyari sa akin nung araw yun, mayor ako, galit ako Pambira. Ayop na to, sabi ko,
malakas pala doon sa DOTR yung mayari. Yung masahihan. Malaking masahihan yun nun. Tapos doon, ano yan? Malikaya? Wag na natin mag- Yung pala. Yung pala. Sumunod, pina-inspect ko sa health. Ay sabi nung city engineer namin, madumi boiler sir, sarado uli. Okay, sinasara ko uli. After a few days, bukas na naman. Sabi ko, ba't bukas yan? Bumili ng bagong boiler. Hirapan ng city government dyan kung DOTR. DOTR project, pero parang ang nag-i-implement ay Quezon City. Hindi, nabanggit ko lang kasi baka ako nakikinig kayo habang nagdidiskurso ako dito kung mag-isa. Mahirap kasing kausapin yung sarili, mag-isa. Talaga. Tito Sen, salamat po. Kumusta kay Senator Ping? Lagi nyo naman kasama. Kumusta nyo lang ako? Thank you. Sige, sabihin ko. Maraming salamat. Okay, Thank you. bye. Thank you.